Ramil Madriaga is a polluted source. He is facing kidnapping with murder charges. In 2021, one member of the anti-kidnapping gang was killed. The PNP member of the anti-kidnapping gang. And then they were arrested in 2022, 2023. That's why he is in jail. And now we're going to give credence to a polluted affidavit. Date tungkol po kay ating Vice President Sara Duterte. So, nakikita nyo po ito? Isang lalaki ang mahigpit na talaga namang pinag-iisipan niya. Ayan po, nakita nyo to, lalaki, nakataob. Ibig sabihin kaya po siya nakataob, nag-iisip pa siya ng maraming nakita nyo po itong caps, ito po ay maaaring signifies of kaso. Bakit sinabi kong signifies of kaso? Kasi po, di ba, pag nagfa-file ng mga kaso, magastos. Pag nagfa-file ng kaso, kinakailangan para siyang ginto. So, para sa kanya, yung isa-sign niya o ibabato niya para kay Ma'am Sara Duterte ay matinding mga ginto daw or matitindi. Conversion nito sa salitang ibinabato niya ay matitindi na, as in masisira ang pangalan ng ating Vice President doon sa binabalak niyang ibabato. Unfortunately, nakabaliktad po siya. So, ito po ay malalampasan ng ating Vice President. Haharapin niya ito, and unfortunately, kung sino ka man na lalaki ka, kasi lalaki siya na nag-iisip talaga kung anong dapat gagawin. At may isang nag-feed sa kanya. May isang, nakita nyo po, may isang kamay. Yan, may nag-feed po sa kanya para batuhin ng napakaraming mabibigat na kaso si VP Sara ngayong taong 2026-27 hanggang sa kandidatura. Pakaisipin niyo pong mabuti dahil ayon po rito nakabaliktad. Kung ano pong ibabato ninyo, again and again, ito po'y tarot lang. Ako po'y taga-interpret lang. Kung ano pong ibabato ninyo sa kanya, dahil siya naman ang in-scrabble name ko rito, ito po ay dapat yung pakaisipin dahil hindi magtatagumpay ang pagsira ninyo ng kanyang pangalan. Kung sino ka man na lalaki na nag-iisip, paulit-ulit kong sinasabi, akala ninyo sa tatlong maaatikabong akusasyon ay mapapasuko nyo ang isang Inday Sara. Sorry po, mababaliktad ang sitwasyon sa huling laban. Mananatili pong matatag ang ating Inday Sara. Ang problema lang po talaga ang emosyon niya tungkol sa kanyang father. Yun lang. Pagdating sa kaso, haharapin niya pagdating sa lahat. Pero yung puso ay baliktad. Yung puso at isip niya ay talagang natutorture sa pag-iisip sa kalagayan ng kanyang ama. Lalaban, sana naman malampasan ito ng pamilyang Duterte. Sana po ipagdasal ng buong sambayanan na malampasan ng ating family ng Duterte ang isang pagkawala ng isang taong mahal ng sanlibutan. Ito po ay hindi pa tsak na magaganap. Sinasabi lang po sa atin ng tarot kasi po on and off na ang kalagayan ng isang tao na nasa malayo na nakakulong. Ibig sabihin ng on and off ang health, minsan biglang tumataas ang lahat ng kanyang blood pressure, ang kanyang sugar, and even the emotion and the stress ay tumataas at paiba-iba. Alam nyo,
nakalagay dito, magdasal lang po tayo kung kayo po ay talagang mahal nyo po ang dating Presidente Duterte, magdasal lang po na makayanan lahat. At isang araw, naniniwala po ang tarot, naniniwala ang tarot, kaya nga death, ay makakaliban ang ating dating president sa sinasabing mahirap na kalagayan ng kalusugan upang hindi mapunta sa kamatayan. Yan po. 2026-27, doon magkakaroon ng problema masyado ang health ng ating presidente at dahil siya'y ama, lumabas po siya sa tarot ni Vice President Sara. At yun po ang iniisip talaga ng ating Sara. Hindi niya iniisip to kasi kaya niya tong labanan. Sabi nga, kaya daw niya tong harapin. Kaya nga po ito mag-isip kasi haharapin talaga siya ng ating Vice President. Pero ito hindi niya kaya to. Ito ang iniisip niya. Ito ang palagi niyang kinakatakot, ang mawala ang kanyang ama. Kitang-kita naman po, death. At nakabaliktad siya. So, ibig sabihin nun, pwede pa nating ipagdasal ang ating presidente. Ang problema lang talaga, ayan, hindi mawala ito sa pamilya. Ang mag-alala ng sobra. Natural naman yun, di po ba? May isang panukala ang ating Inday Sara Duterte na lalo siyang mamahalin ng masang Pilipino. Ito po ay isang panukala na batas na magbibigay sa kanya ng napakalakas na estabilisasyon sa pagmamahal sa masang Pilipino. Muli at muli po mapapatunayan niya na ang lahat ng akusasyon sa kanya ay kanyang may lalaban. Although, dadaan talaga siya sa mga question and answer and may sisira't sisira po talaga sa kanya pero still makakayanan po nilang lahat. At ang mga sumusuporta kay Sara Duterte ay muling magdidiwang dahil may papakita ng lahat ng humahanga kay PP Sara na hindi sila madidisappoint. Yan. Dahil ito po isang matinding parangal na gaganapin at ipagkakaloob ng mga bansang may sinasabi. Saan ang pagsubok na to? Magiging mabuti ba siyang presidente o magulo ang kanyang pamahalaan? Ito, aayusin talaga ng presidente ang katayuan ng ating bansa. Sinong presidente? The current malusutan si VP. ni Sara Duterte ang sitwasyon niya. At kung siya ang naluklok bilang isang pangulo, hindi naman sinasabing kahalintulad ng kanyang ama. Okay. No? May mga porsyentong makukuha si Sara kasi magiging parang mentor niya rin ang ama niya. Ito yung dapat gawin, ito yung dapat gawin. Yun ang kagandahan kay Vice President. Kahit nasabihin natin matigas ang ulo, kahit nasabihin natin palaban, meron pa rin siyang pakikinig sa kanyang ama. Kahit na sila minsan nagkaroon na rin ng parang hidwaan. Ang kagandahan sa card, kasi this is justice, talagang lilinisin niya. Pag sinabi kong lilinisin, mula doon sa mga taong alam niya na hindi maganda, kung kurap man yan, parang nakikita ko maglilinis talaga. No, yun yung sinasabi ko sa inyo noon. Ang susunod na presidente, hindi pa yan ang magpapaayos ng ating bansa. Yung susunod ang siyang magsisimula at ang susunod, yun ang magiging mahusay na. Susunod ba? Isa pa? Oo. Isabihin, itong pag-upo, kung sakali man si Sara ang magiging presidente, no? Kung sakali man na bago ang takbo, di ba? Busy siya ngayon at nagkaroon ng itong natin transition or revolution ba tawag din. At siya ang pumalit. Lilinisin niya yan. Iibahin talaga. May nakaplano na talaga sa kanya. Kasi alam ko, lalaban Mukhang
yung paglaban ng ating Vice Presidente. Matapang si Matapang VP, ito at may ilalabas talaga siyang baho.